una sa lahat. We will bring Saldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Itong mga Hindi proseso, fake news. Pangulong Bongbong Marcos nandigang nakakulong sa Czech Republic, si Zaldico at pauwi siya sa bansa. Mali ang paggastos, 375 million pesos na confidential funds pinasasauli ng COA kay VP Sara. VP Sara impeachment. Senado pinaghahanda ng impeachment trial. Senate President Tito Soto nanganganib nga bang mapalitan? Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mapapauwi sa Pilipinas ang puganteng si Zaldico sa kabilayan ng pinalulutang ni Harry Roque na fake news lang ang pagkakahuli sa dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, may litrato na nga bang magpapatunay na talagang nakakulong si Zaldico sa Czech Republic? Alam mo, Jiggy, unfortunately, wala pa rin tayong hawak na kopya ng mga litrato o ng video materials na nagpapakita na nananatili pa rin sa Czech Republic ang pugante, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw ang kanyang sinabi na base sa kanilang impormasyon ay nananatili pa rin nasa ilalim ng otoridad ng Czech Republic ang dating kongresista. Binigyang diin din ni Pangulong Bongbong Marcos na inatasan na niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para pangunahan ang pakikipag-coordinate sa pamahalaan ng Czech Republic patungkol nga dito sa kaso ni Zaldico. Ang siniguro nitong si Pangulong Bongbong Marcos, iuuwi nila dito sa Pilipinas si Zaldico at papapanagutin nila sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya pero kailangan dumaan sa batas. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos, magpapadala rin sila ng high-level coordination team dyan sa Czech Republic. Hindi pa niya binanggit kung sino-sino yung mga individuals na pupuo dito sa sinasabi niyang komite o team na ito, pero sila raw ang tututok sa kaso ni Zaldico. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. ang ganitong mga proseso ay may sinusunod ng mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home, and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. At Maricel, dun nga sa post ni Attorney Harry Roque, sinasabi niya na parang may window itong si Zaldico sa international law na yung sinasabi niya sa Czech Republic, pwede siyang igiit niya na mag-a-apply siya ng asylum. At anong tingin dito ng palasyo bukod pa doon sa mga nagsasabing fake news lang itong pagkakahuli kay Zaldico? Sige, Jiggy, balikan lang natin yung mga naging pahayag ni dating presidential spokesperson at ngayon ay asylum seeker na si Attorney Harry Roque over the weekend. Kasi ang iginigiit niya, fake news daw. Itong inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na itong si Zaldico dahil siya raw mismo ay tumawag doon sa immigration ng Czech Republic at base doon sa impormasyon na nakuha niya ay wala naman daw nahuhuli na isang Zaldico dahil nga dito sa kawalan ng dokumento habang tumatawid mula dyan sa Czech Republic papunta sana sa Germany. Pakinggan lang natin yung bahagi ng naging pahayag ni Attorney Roque. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Jiggy, itong mismong pahayag na ito ni Attorney Harry Roque, ipinadala natin sa Presidential Communications Office, partikular kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para mahingan sana ng pahayag at paliwanag ang Malacanang tungkol dito sa akusasyon na ito ni Attorney Harry Roque. Pero hanggang ngayon, wala pa silang ibinibigay na pahayag tungkol dito. Hindi natin alam kung mananatiling tikom ang kanilang bibig dito o ayaw lang talaga nilang patulan. Jiggy? Maricel, anong paliwanag ng palasyo kung bakit tila ba matipid sila pagdating sa impormasyon kaugnay ng pagkakahuli dito kay Zaldico?
Sa ngayon, Jiggy, wala pa silang paliwanag kung bakit medyo limitado yung impormasyon na ibinibigay sa media. Kahit nga yung photos at saka yung videos na nire-request natin, wala pa rin ibinibigay hanggang sa ngayon. Wala pa rin kasing ibang opisyal ng Presidential Communications Office ang nagsasalita tungkol dito, maliban nga kaya Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung magbibigay sila ng pahayag bukas, oras na magsagawa na ng press briefing itong si Undersecretary Claire Castro. Ang malinaw sa ngayon, naghahanda na ang Philippine National Police sakaling maibalik na nga dito sa Pilipinas etong si dating Congressman Zaldico. Ang sinasabi nga ng Philippine National Police, nakadepende pa rin sa Sandigang Bayan kung saan yung magiging custody ditong si Zaldico oras na maibalik dito sa Pilipinas, dahil Sandigang Bayan naman nahaharap ng kaso ng graft at malversation ang dating kongresista dahil nga dito sa sinasabing pagkakasangkot niya sa anomalya sa flood control project. Pakinggan natin ang pahayag ng Philippine National Police. Magiging transparent ang Philippine National Police magmula sa araw na dumating dito sa Pilipinas ang nasabing dating congressman at sa panahon na sa kanyang pagdating dito sa Camp Crame, pagpuproseso sa kanyang medical, physical examination at hanggang sa may return yung warrant sa Sandigan Bayan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Paano nga ba mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico? Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosib. Cheryl, may nakausap kang international law expert kanina sa One Balita Pilipinas, sa 1PH. Anong tingin niya sa usaping ito? Jiggy, nakausap natin kanina sa One Balita Pilipinas ang international law expert na si Attorney Ralph Sarmiento. Una sa lahat, binigyan din niya na kailangang linawin muna kung ano talaga yung dahilan ng pagkakakustodiya ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Kasi sa ngayon, Jiggy, kapansin-pansin na kulang pa sa detalye ang mga impormasyon mula sa pamahalaan at wala ring nailalabas na visual proof na talagang nakadetain siya. Ayon kay Attorney Sarmiento, kung ito ay isang border o immigration issue, nasa saklaw ito ng mga otoridad ng Czech Republic. Ibig sabihin, pwede ma-deport siya pero hindi ito automatic o garantiyado. At mahalaga, hindi rin siya basta-basta maipapauwi sa pamamagitan ng extradition. Kasi wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. So hindi tayo pwede mag-request ng extradition. Or kung magre-request naman tayo ng extradition, it will be denied, but prerogative din ng Czech Republic na mag-deport ng tao. So it can be subject to a diplomatic negotiation between the two states. At Cheryl, kung hindi siguradong may papadeport si Zaldico at hindi rin siya pwedeng extradite, ay anong nakikita ni Attorney Sarmiento na paraan para siya ay mapauwi? Jiggy, ang pinakamalinaw na punto ni Attorney Sarmiento, ang pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ay diplomatic channels. Ibig sabihin, makikipag-usap ang Pilipinas sa Czech Republic government. Ipaliliwanag na may kaso si Zaldico sa Pilipinas, isa na siyang fugitive at kansilado na yung kanyang pasaporte. At mula rito, maaaring hilingin ng Pilipinas na i-hold muna siya at huwag paalisin habang inaayos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Pakinggan natin si Attorney Sarmiento. At this point, I think yung diplomatic negotiation lang talaga, yung pinaka-fastest and most effective na route or remedy na pwedeng i-take ng Philippine government. At yung red notice, Interpol red notice laban kay Zaldico ay inaantay, malaki bang may tutulong nito para mapauwi si Ko? Tama ka, Jiggy. Hanggang ngayon, wala pa rin nailalabas na Interpol Red Notice laban kay Zaldico. At kapag, alam nyo, kapag sinuri natin yung website ng Interpol, may search engine kasi doon para may makita kung may Red Notice. Pero kapag hinanap yung pangalan ni Zaldico, wala pa rin resulta. Ibig sabihin, wala pa talagang Red Notice na ini-issue sa ngayon. Nauna nang sinabi nga ng pamahalaan na may request na. Pero ayon kay Attorney Sarmiento, mahalagang maintindihan nito. Ang red notice, hindi yan warrant of arrest. Isa lamang itong request sa ibang bansa na tulungan hanapin ang isang tao at posibleng i-provisional arrest ito.
At mahalagang punto pa, may silbi pa rin ito. Pero sa puntong ito, hindi na ito ang pinaka-critical. Dahil nga, ang layunin ng Red Notice, mahanap ang isang tao. At ngayon, alam na kung nasaan si Zaldico at nasa kustodiya na siya. Kaya kahit may Red Notice o wala, kailangan pa rin ng kooperasyon ng Czech Republic para maibalik siya dito sa Pilipinas. Jiggy. At yun nga, no, kahit mahuli siya ng Interpol, papaano siya mapapauwi gayong wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, Cheryl? Jiggy, may isa pang legal na basihan na binanggit si Attorney Sarmiento, ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Parehong miyembro nito ang Pilipinas at Czech Republic at sa ilalim ng kasunduang ito ay may obligasyon ng mga bansa na magtulungan para mapanagot ang mga nasasangkot sa korupsyon. At sa kaso ni Zaldico, mga kasong graft at malversation ang kinakaharap niya. Kaya pwedeng gamitin ng Pilipinas ang UNCAC pero muli sa pamamagitan pa rin ng diplomatic negotiation. Jiggy. At yun nga, no, yung pinost ni Attorney Roque, sinasabi niya, siya nagsasabi na may window para mag-apply ng asylum itong si Zaldico sa Czech Republic. Ano yung paliwanag dito ni Attorney Sarmiento, Cheryl? Oo, Jiggy, posible siyang mag-apply talaga ng asylum. Pero may malaking hamon dito. Kailangan niyang patunayan na biktima siya ng political persecution. Ngunit ayon kay Attorney Sarmiento, kung nahuli na siya dahil nga dito sa border issue, saka lang siya mag-a-apply ng asylum, maaaring makita ito ng Czech Republic na paraan lang niya para makaiwas sa deportation o isang afterthought na lamang. At kung magpapatuloy ang asylum application, mas lalo pang tatagal at komplikado yung proseso. Pakinggan natin muli si Attorney Sarmiento. Kung mag-file sa ng asylum, yun, it will again further complicate the matter. Pero kung makakauna yung diplomatic negotiation and then fruitful yung diplomatic negotiation na hindi pa naka-move forward if ever na magplano siya ng application for asylum. Sa kabuuan, Jiggy, ang susi sa kasong ito ay nasa diplomasya, hindi sa red notice o extradition. At habang hindi pa nga ganap na malinaw ang lahat ng detalye, ang pinakamahalaga ang maayos at mabilis na koordinasyon ng pamahalaan para maibalik si Zaldico sa Pilipinas alinsunod sa batas. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Susunod, pinasasauling confidential funds ni VP Sara na dagdagan pa. Ang Senado naghahanda na sa posibleng impeachment trial ni VP Sara. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinasasauli ng COA kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million pesos na confidential funds. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bukod pa ba ito dun sa naunang 73 million na pinasasauli rin ng COA? Yes, Jiggy, tama ka nga dyan. Iba nga pa po ito no, sa naunang in-issue ng Commission on Audit na Notice of Disallowance kay Vice President Sara Duterte. Yun po kasing unang pinasasauling 73.2 million pesos ay mula dun sa confidential funds ng OVP noong December 2022 o yung taon mismo ng pagkakaupo niya bilang Vice-Presidente. Final na po yan at dinenay na nga ng COA yung apela ng kampo ni VP Sara. Ito namang panibagong Notice of Disallowance ng COA issued March 31, 2026, buong 375 million pesos na confidential funds ng opisina po ni VP Sara noong taong 2023 naman yung pinababalik ng komisyon. At ayon nga po sa COA, may 4 na paglabag ang OVP sa paggastos ng confidential funds. Una nga riyan yung pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay yung confidential funds o pera kay Colonel Raymond Dante La Chica na hepe po ng Vice Presidential Security and Protection
Protection Group o VPSPG. Base nga ito doon sa naging pagdinig noon ng House Committee on Good Government. At sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01, GIGI, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP yung mga hinihinging dokumento para sagutin yung mga pinuna doon sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos yung ginamit umano para sa payment of rewards, pero giit ng COA, hindi sapat yung binigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance activities na may kinalaman doon sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw, JG, ng 199 million pesos yung opisina nga ni Vice President Sara Duterte sa pagbili po ng mga supplies o medical at food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw yung kanilang naipakita. Git nga ng COA, dapat may masuportahan ito na iba pang patunay gaya nga po ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid yung pagbili. Marian, bukod kay VP Sara, sino yung mga na-issue ng disallowance at pinagsasauli ng pera? Jiggy, bukod nga po kay VP Sara, kabilang doon sa mga persons liable, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at si Colonel La Chica. Magiging final and executory yung notice of disallowance kung hindi magsusumite ng apela ang kampo ni VP Sara sa loob po ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos yung kabuang dapat isauli sa gobyerno ni VP Sara at ng mga sangkot na personalidad. Jiggy. At paano ito makakapekto sa impeachment hearing ni VP Sara? Jiggy, tingin ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, sinusuportahan itong bagong notice of disallowance yung aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Ganyan din po yung pananaw ni Justice Committee Member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Narito po yung kanilang mga pahayag. And as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular Number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Jiggy, sa Miyerkules, April 22, magpapatuloy yung impeachment hearing ni VP Sara sa House Committee on Justice. At susunod po nabubusisiin yung umano'y non-disclosure o yung hindi pagdedeklara ng mga ari-arian ng bise sa kanyang salin at ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Yan po muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Samantala, naghahanda ng Senado sa posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment ni VP Sara. Ang Senado ang tatayong impeachment court. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano mga paghandang ginagawa ngayon sa Senado? Chigi, mismong si Senate President Tito Soto ang nagsabi na nag-uusap na sila ng mga miyembro ng majority bloc ng Senado kaugnay pa rin nga sa posibleng pag-akyat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Sakaling mangyari kasi yan, tatayong Senator Judge ang mga senador. Kaya naman nagpatawag na ng isang simpleng dinner si Senate President Soto para mapag-usapan daw ano ang expectations ng mga kapwa senador oras sa tumayo silang Senator Judge dyan sa impeachment trial na yan. Mismong sa Senate President Tito Soto ay ongoing na raw ang paghahanda. Nagtitake siya ngayon or undergoing siya ng mga crash course kaugnay ng rules of court dahil inaasahang siya ang magiging presiding officer oras na magsimula yung impeachment trial na yan. Kabilang sa mga dumalo sa meeting na ipinatawag ni Senate President Soto, meeting hindi caucus simple dinner and meeting lang ito, Jiggy. Ilan sa mga dumalo sa Senate President pro tempore Ping Lacson, Senator Swen Gatchalian, Senator G.V. Ejercito at ayon sa kanila kabilang sa mga napag-usapan yung kanilang pakikipag-usap din, paghingi nga
nga ng advice mula sa mga legal luminaries, dating justices ng Supreme Court para talagang brief sila sa mangyayari at ano yung mga rules of court na talagang i-observe dyan sa impeachment trial na yan. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, ang sinasabi niya dapat physically ay prepared sila, lalo't sa mga natanungan daw niya ng mga senador na nagsagawa ng impeachment trial noon, 1-2 sawa talaga ang oras niyan. At kung talagang mangyayari na alas 3 ng hapon ng simula, posibleng umabot yan hanggang alas 8, hanggang alas 10 ng gabi, Jiggy, yung impeachment trial na yan. At sa ngayon, ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo ay pinapaaral na niya sa kanyang legislative team yung mismong, ano bang laman ng kaso, nung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ano yung sino-sino yung mga witnesses, ano yung depensa so far ng kampo ni VP Sara, Jiggy. At paano magiging sistema kung ganun kahaba yung oras na ubusin nila? Paano, halimbawa, yung sa Blue Ribbon Committee report, paano ibang mga tungkulin naman nila sa Senado? Buti na tanong mo yan, Jiggy, kasi naglatag ng suggestion ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kung pwede, ang gagawin nila pag talagang andyan na, naiakyat ng articles of impeachment at magsasagawa ng hearing at ng impeachment trial ang Senado, Monday, Wednesday, Friday ang impeachment trial, alas 3 ng hapon onwards. And then Tuesday, Thursday ang session ng Senado. And then all the mornings from Monday to Friday ay bukas para magsagawa ng committee hearings. Ang sinasabi ni Senator Lacson bilang isa sa mga leader ng Senado, hindi nila pwedeng pabayaan yung kanilang legislative work kahit pa meron silang malaking impeachment trial na kinakaharap. So mahalaga, mabalanse yung kanilang schedule that while they are doing their role as a senator judge sa impeachment trial ay nagagawa din nila yung kanilang legislative role sa paggawa ng mga batas. Mainam din daw, sabi ni Senator Lacson, hindi araw-araw ang impeachment trial, kaya nga MWF lang, para mabigyan din daw ng sapat na oras sa mga senator judge na mag-review, aralin yung mga nangyayari sa kada trial para sa kada salang nila ay handa rin naman sila pakinggan at magtanong kung may mga clarification sila sa mismong trial na yan, Jiggy. At gaya nila, magiging punong-puno pa lang schedule mo dyan sa Senado, Mayan. At ito nga, merong nakabinbin na petensyon sa Supreme Court si VP Sara, yung kanyang kampo, para harangin tong impeachment. Paano yung mga kalyado niyang senador? Tingin mo ba ay harangin tong trial? So far, wala tayong naririnig mula sa minority bloc kung meron ba silang plano. Lalo na ang ilan sa mga taga-minority bloc, Jiggy, alam naman natin, kaalyado ni VP Sara. Pero ngayon pa lang, ang sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay pinaghahanda na niya si Senate President Soto na posible na questionin daw or i-challenge si Senator Rodante Marcoleta yun ngang pag-akyat niyang impeachment trial na yan sa Senado at i-challenge kung bakit kailangang itakil ng Senado yan. So as early as now, sinasabi ni Senator Ping Lacson, kailangan ready si Senate President Soto na sagutin yan. And so far, pagdating naman sa stability ng leadership, ang sinasabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, wala siyang nakikitang nagdedelikado yung liderato ng Senado dahil may impeachment man daw wala, meron naman talagang gapangang nangyayari sa liderato, lalo na ngayon na nakabreak ang sesyon. But ang tingin daw ni Senator Lacson, solid ang suporta kay Senate President Soto, lalo't masaya naman daw ang mga senador sa kanyang panunungkulan, particularly yung members ng majority bloc. Yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Ang ulat ni Men Los Baños, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, makinuntratang bus driver na kukulangan sa pasweldo ng gobyerno. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Sisimulan na ng gobyerno ang pagbabayad sa mga bus driver na kinontrata nito. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, paanong sistema ng pagbabayad sa mga driver?
Tama, Jiggy, ngayong araw na nga ito sisimulan ng LTFRB yung pagbabayad doon sa mga operator at driver para sa biniyahin ng mga ito noon pang nakaraang linggo. At ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga bus drivers dito sa EDSA Busway, Jiggy. Ang gagawin ng LTFRB, ipapasok yung mga bayad doon sa bank accounts o yung e-wallets ng mga representative o yung mga operator na nag-apply dito sa programang ito. At bahala na rin yung operator at yung mga representative kung paano mapupunta yung mga ito doon sa mga driver at kung magkano yung mapupunta sa kanila. So dahil nga dito, Jiggy, yung ibang mga driver na nakausap natin para nakukulangan dito sa programang ito, no? Katulad doon sa nakausap nating driver, parang kinukwento niya, bago magkaroon ng gulo sa pagitan ng US at ng Iran ay umaabot pa ng 2,000 pesos yung araw-araw na kinikita nila dito sa EDSA Busway. At nang nagkaroon na nga ng gulo, ay nasa 800 or 600 na lamang yung kinikita nila. At pag nagkaroon ng payout, ay aabot lamang na 1,400 yung kanilang kikitain. Pakinggan natin yung pahayag ng isang driver na nakausap natin. Bali yung collection po namin, halimbawa naka 15,000 po kami, plus 10,000 na bayad ng LTFRB, dinagdag, bali magiging 25,000. Doon po kami namumursyento. Jiggy, ngayong araw din ito, formal na nagsimula yung pagbiyahe ng mga modern PUV, mga UV Express at mga traditional jeepney dito sa service contracting program. Mahigit 4 na raang units ang babiyahe at alam mo kaninang umaga personal din nagpunta ito si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Araneta Busport para personal na tingnan yung mga itong pagpapatupad nga nitong service contracting program. Jiggy. At Gerard, ayon sa iyong mga sources, ay magkakaroon ba ng rollback sa petrolyo bukas? Tama, Jiggy, mismo ang Department of Energy na ang nag-announce nung malakihang rollback, lalo-lalo na sa diesel bukas. 24 pesos and 94 centavos yung kada litrong rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina at 2 pesos para sa kerosene. Ang sinasabi ng Department of Energy dito, Jiggy, ito ay minimum lamang at pwedeng magdagdag yung mga oil company. So ito yung minimum, hindi pwedeng bumaba dito sa mga halagang ito, yung rollback. At gayon din, kung magkakaroon man ng price hike sa mga susunod na linggo, wag naman sana next week, kung magkakaroon ng oil price hike, maglalagay din ng cap o limit ang DOE kung magkano lamang, kung hanggang saan lamang yung pwedeng itaas ng mga oil companies. Pakinggan natin yung naging pahayag dito ni Energy Secretary Sharon Garin. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned, para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. At Gerard, pwede pala nilang gawin yan yung minimum at maximum, binabanggit niya Secretary Garin. Pero paano yung oil deregulation law? Jiggy, ang sabi ng Department of Energy, hindi naman daw ito in conflict doon sa oil deregulation law. Dahil nakalagay doon sa mismong batas, Section 14E to be exact, ay pwedeng makialam ang Department of Energy sa mga stakeholders ng industriya, in this case yung mga oil companies, sa panahon ng emergency. So kung matatandaan natin, noong March ay nagdeklara ang pamahalaan ng State of National Energy Emergency. At dahil nga dito, sinasabi kanina ni Secretary Garin, kumbaga nag-unlock ito ng mga, nag-trigger ito ng kapangyarihan para sa pamahalaan na manghimasok na at makialam na dito sa problemang ito. Jiggy. At pagdating sa supply, kumusta ng supply natin? Jiggy, kanina inireport ng Department of Energy na nadagdagan ng 2 days yung ating supply. So ang average na supply natin ng petroleum products ay nasa 52 days na ngayong araw na ito. At may dadating pa raw bukas na mahigit 300,000 barrels ng diesel, so makakadagdag pa ito sa ating supply. At sinasabi rin ng Department of Energy na bawasan na yung pagkonsumo ng mga Pilipino sa langis at malaking tulong daw ito sa pagpapanatili ng ating supply. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa EDSA, Guadalupe.
Susunod, Iran nagbantang gaganti sa pag-atake at pagsamsam ng Amerika sa kanilang barko. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nagbanta ang Iran na gaganti sa pangaharang ng militar ng Amerika sa kanilang mga pantalan. Hindi lang hinarang kundi pinaputukan at sinamsam ng Amerika ang isang cargo ship ng Iran sa Arabian Sea nitong weekend. Dit ng Iran may tuturing itong piracy o pamimarata na ginawa ng Amerika. Paglabag din daw ito sa napagkasundoang ceasefire. Dahil sa insidente, muling sinara ng Iran ang Strait of Hormuz ilang oras lang matapos nila itong buksan. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa Team 5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.